Hi everyone, good morning. This is Sister Pressy sharing the light of goodness of God sa buhay natin. And our verse of the day is about Matthew 5:4. Blessed are those who mourn for they will be comforted. So mapapalad daw po ang mga nagdadalamhati dahil sila ay ramdam ng kaginhawahan. Magkakaroon daw po sila ng kaginhawahan. Mourning, grieving, ano po ba ang ibig sabihin noon? It is something na nararamdaman natin. Usually kapag sobrang bigat ng mga problema natin. Minsan dahil sa kabiguan, minsan naman dahil sa tayo'y namatayan, and yung mga nararanasan nating rejection sa paligid, sa school, sa mga magulang natin, sa mga kaibigan, sa mga taong nakapaligid sa atin. Diba, minsan yung mga mismong family pa natin ang nangre-reject sa atin, which is something na minsan hindi kayang dalhin ng mga katulad natin, na sobrang pagdadalamhati yung nararamdaman natin, hindi ba? And most of all, yung sakit, minsan hindi natin alam na naririyan na pala, stage 4 na, stage 5 na, katulad po nung nangyari sa akin, stage 5 na pala yung aking kidney problem, and then humantong na sa pagdadialysis, na kung merong papalarin ay makakapagpa-kidney transplant ako, pero syempre iniaano ko na po sa Panginoon ng lahat, dahil sa Kanya ay wala pong imposible. Hindi po ba? So, minsan yung tayo natatalo sa mga bagay-bagay, losing the game of life, di po ba? So, hindi natin alam yung mga nangyayari na minsan dumarating na lang na nagkukos sa atin ng sobrang pagdadalamhati. And ang isa pa pong cause ng pagdadalamhati ng tao ay ang pagiging makasalanan. Yan po. Ako po, nung ako'y nakatanggap sa Panginoong Jesus, alam ko na pinatawad na niya yung mga kasalanan ko. But every time na minsan naaalala ko yung mga kasalanang nagawa ko, and then at the same time, merong gumawa sa akin ng hindi maganda. And parang sinabi ni Lord na ito yung nangyari before, ano yung naramdaman mo. Sobrang umiiyak ako sa Diyos kasi alam ko na mali yung ginawa ko. Nakasakit ako ng mga kapwa ko tao, di ba? Kaya hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko by that time na sobrang umiyak po ako sa Panginoon. Kahit ngayon po, kapag may naaalala ako, dahil nakikita ko yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko, yung ginawa niya sa akin, sa family ko, di ba? Yung mga binigay niyang mga provision, yung mga kabutihan niya, God, sobrang nagpapasalamat ako at sobrang humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong pagkakamali. Kahit ngayon, kahit alam ko na pinatawad na ako ng Panginoon, pero dahil sa nagsisisi talaga ako sa mga nagawa ko, talaga umiiyak ako sa Kanya. Hindi po ba? Kayo po ba? Ano po ba ang nararamdaman ninyo kapag kayo ay nagkasala? Kayo po ba hindi niyo pa natatanggap ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay? Dahil ang sabi po sa 1:3-16, ang sabi po ay, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not be perished, but have an everlasting life. Ito po ay pangako ng Diyos na kapag tinanggap nyo ang kanyang bugtong na anak, kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung gusto niyo pong tanggapin ang Panginoong Hesus bilang inyong Panginoon at tanging tagapagligtas, repeat after me po sa panalangin na ito. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Ako po ay nagkasala sa aking buhay na kaloob mo. Ako po ay nananalig ng buong puso na ikaw ang aking Panginoong Hesus, na anak ng Diyos na namatay para sa katubusan ng aking kasalanan at muli kang nabuhay para kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita ng buong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay.
Patuloy mo po akong baguhin at linisin ng iyong dugo sa lahat ng aking pagkakasala. Lahat ng ito ay dalangin ko ng pagtanggap sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen and amen. Kaya kung dinasal mo yan ng buong puso, congratulations, ikaw ay anak na ng Diyos. Mabuhay tayo ng may kabanalan at kabutihan at patuloy na magsisi sa mga nagawa nating kasalanan at huwag na nating ulitin. Hanggang sa muli po, sharing the light of goodness of God. Good morning.